spreading accurate news by using social media. They should not only be receiver of news, but they should see to it that the news they receive are analyzed, studied, reviewed, so that before the same is spread, they are spreading an accurate news. Thus, they can be called missionary through social media. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagsalita po si Senator Joel Villanueva at sinabi niya, mas mabuti pang i-abolish ang Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases. Sabi niya, wala naman nangyayari. At sabi nga niya, dapat kasi itong problema natin ay sakit, virus. Dapat ang mga may hawak nito ay hindi mga militar, kundi mga medical practitioner. Yun po ang sinabi ni Joel Villanueva. Alam po ninyo, sa tagal-tagal na ng Interagency Task Force, at palay pa nilang pinipilit yung Sinovac, at pumasok pa itong Parmali, na tuloy dahil sa Senate Committee hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senator Gordon, nagalit ang presidente at kinakampihan niya itong grupong Parmaling taga Davao na nabisto yung test kit lamang umabot ng 550 million ang nasayang. Pero ang ating presidente, doon kumakampi sa mga tao na nag-deliver ng mga kalokohan. Biro test kit, 550 million pesos, billion pesos, wala. Hindi ka ba magagalit dyan? No po si Duterte. Ang utang natin is only 5.2 trillion pesos. Pero ngayon, umabot na ng ilang ang utang natin ngayon. Aba, hindi na 5.2 trillion pesos ang utang natin. Umabot na ng 11.6 trillion pesos. As of July pa yan. Wala pang August, wala pang September. Nako! Baka yung 11.6 na yan, baka nasa 12 trillion pesos na ang utang natin. Nako, Mr. Duterte. Tapos ngayon, itong kalokohan ng Parmali, imbis na magalit ka, kasi sabi mo noon, any whip of corruption, galit ka. Ito, plan corruption, plan plunder, hindi ka galit. At ikaw pa'y kumakampi dito sa mga taga-Davao na grupo. Naku, nakakaya ka, sir. Alam po ninyo, kaya siguro nagsalita si Senator Joel Villanueva na dapat tanggalin na yung Interagency Task Force. Totoo naman Itong mga gamot galing sa Western medicine, panaibigay. Panaibigay. Wala parang binibili ng Pilipinas. Kasi nung tatandaan nyo, nung panahon na nakailam si Ambassador Locsin at si Ambassador Baby Romales at Foreign Secretary Locsin, inaayos nila para makabili ng Western medicine. At inayos na nilang ADB, Asian Development Bank, at inayos ng World Bank. Pero binigay nila kay Secretary Duque. Ano nangyari? Wala magagawa si Duque. Yun ang sabi ko. Hindi kasalanan ni Duque yan. Kasalanan ni Duterte yan. Kasi si Duterte,
gusto niya na ang bakuna bibilin ay Sinovac. Kaya nga, kita nyo, umabot na ng ilan ang patay. Umabot na ng 38,768. Naku, grabe ng patay ngayon. At ang infected ay umabot na ng 2,560,000. Biruin mo, 2,593,000. Aba, kailan mo ba tutuhanin ito, Mr. President? Binubola mo Amerikano. Binubola mo yung mga nagbibigay ng gamot. Sasabihin mo, pupunta ka Amerika, magpapasalamat. Bakit ngayon lang? Eh wala nang, sa totoo lang, wala nang bansang gumagamit na Sinovac. Si Ferrer, mga OCW natin, hindi tinatanggap pag Sinovac. Mamaya ka naman. Tapos tuloy-tuloy pa rin ang pagpabakuna Sinovac. Kung ako sa iyo, kung may hiya ka, dapat yung Sinovac, sinoli mo na. At para yung utang natin sa Asian Institute, AIIB, ay makunad-kunad. Kaya, kailangan, maminos-minosan yung utang natin. Dapat, isoli yung Sinovac sa China. Para yung utang natin ay makunad. Bilhin mo sa AIIB, yung bangko ng People's Republic of China, 3% po yun. Kaya nga sinasabi ko, yung fare niya, nag-resign dahil nga gusto ni Duterte doon mangutang. Ayan, nangutang ng gamot sa China, 3%. Ay wala pang epekto. Kaya, kita mo, naku, ilan ang walang trabaho na yun? Unemployed swelled to about 3.9 million. Bakit? Dahil nga sa lockdown. Dahil nga sa nagdadala sa pandemya, mga militar. Kaya nga tuloy, sabi ni Villanueva, kalukuhan to. Namamatay ang ekonomiya natin. At umabot na 3.9 million as of August. Eh, dapat to, itong virus na ito, kung tinira lang ang herd immunity, siguro ang buhay natin ngayon ay normal na. Sa nangyari kasi ngayon, dahil nga Sinovac, at ang mga tao, pag sinabi Sinovac, ayaw magpabakuna. Kaya pag Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna, nagkaagawan. Pero pag Sinovac, panay atras. So, kailan ka ba, Mr. President, makakaramdam kung anong gusto ng Pilipino? Ayaw ng Pilipino Sinovac. Kasi alam nilang walang epekto. Ang daming namamatay na bakunahan ng Sinovac. Naka-second jab na. Ang dami na po yan. Ang problema sa iyo, sa tigas ng ulo mo, mabuti sana yung Sinovac, doon mo yung injection sa taga-Davao lang. Mga kababayan mo, kasi believe sila sa iyo eh. So, bahala na Sinovac, lahat ng Sinovac mo, doon sa Davao region, ipabakuna. Pero outside Davao region, yung gusto ng mga ibang region, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, pagbigyan mo naman. Saka yung pera ang utangin sa World Bank ADB, hindi naman ikaw magbabayad. Kung gusto mo ng taga Davao, na Sinovac, doon. Doon sa Davao City, doon sa Davao del Norte, Davao Occidental, Davao Oriental, Davao del Norte, doon lang. Huwag mong idamay yung ibang region. Sapagkat ayaw nila ng Sinovac. At kita mo pati sa Metro Manila,
pila. Tapos tatanungin, ano yung bakuna ginamit? Sabi, Sinovac. Atras mga tao. Pila. Ano yung ginamit? AstraZeneca. Ayun, agawan mga tao. Kasi AstraZeneca, Western medicine. Pero pag Sinovac, ang mga tao, atrasan ng atrasan. Yun ang totoong nangyari. Kasi, alam po ng mga tao, sir, hindi po ignorante yung mga Pilipino. Alam nila, ang Sinovac, wala na pong tumatanggap. Ikaw lang, niloloko mo mga Pilipino. Ikaw lang, pati yung kalokohan ng Parmalee, ay kinakampihan mo pa. Sir, yung bilyon-bilyon na nakuha itong kumpanya na ito, na ang kapital ay 625,000 lamang, pero mo, bibigyan mo transaction billion? Mayayari ba yan kung hindi sanction ng Presidente? Hindi po buong Pilipino. Alam po nila, kayo ang nasa likod ng mga tao na ito. Hindi na pwede umubra ito na isang maliit kumpanya makakuha bilyon-bilyon. At biruin mo, ang kukuha pa sa kanila mga binili, epekto sa China, nakakatawa, Philippine Air Force, C-130. At ang tanong, ilang beses bumalik yung C-130 sa China para kunin yung binili ng Parmalee? 21 times. 21 times. 21 beses pabalik-balik. Pagkuha lang ng mga epektos na binili ng Parmalee sa China. Ang tanong dyan, bakit ang Armed Forces of the Philippines o Air Force ang kukuha? Tanongin nyo, sagutin yung tanong ko. Kung hindi presidente ng utos, kikilos ba itong Air Force? Kung hindi si Duterte sa likod ng Parmalee, kikilos ka ang Air Force para kunin siyempre, nag-utos ito, presidente. Presidente, commander-in-chief. Pero mali naman ito. Because this is a private transaction. Dapat, kasama na rito sa cost, yung pagkuha at pag-deliver sa Pilipinas. Hindi pwede hindi kasama sa cost. Kasi nagmamadali. No. Yung nasabi ng mga obispo, this is a plunder. Planong-plano ang pagnanakaw. Gumawa ng kumpanya maliit at bibigyan mo ng bilyon-bilyon na transaction. Kaya ang yumago, nagtago. At sabi, doon daw Senado, napipresyo siya. Wala naman napipresyo sa kanya. Siya naman nagsabi siya nag-utos para palitan yung mga expiry date ng mga test kit. Siya nagsabi ng voluntary. Wala naman nagpilit sa kanya. That is a Senate hearing. Tapos sabi niya, under pressure daw siya, etc. Ayun. Siguro pag-uwi, may tumawag sa kanya, ano ka ba? Di bali, lipat ako sa Kongreso, babaguhin ko. Pero yung po sinabi ninyo sa Senado, yun po ay already admissible as evidence. Wala naman pong pilitan doon. Voluntary naman po lahat yun. At wala pong tinutukan doon sa Senate hearing. Yun ang totoo. Yang hirap sa inyo, ay yun naman isang akusado, ay yung isang imbitado, si Ong, ang abogado, nagmamalaki, yung pangalan, Atty. Topacio, sabi, huwag ka sumagot, huwag ka mag-participate. Kaya sabi tuloy ni Tulfo, anong klaseng abogado ka? Imbes tumulong ka, ano yung nakararapat, ano yung... Hindi naman pilitan to eh. Kaso ikaw, engineer, yung sabi mo, yung Senate hearing ay parang kangaroo court. Sir, alam mo ba anong definition ng kangaroo court? Sabi ni Tulfo. Ang kangaroo court po is defined in the dictionary as a mock court
Mock court. Hindi po korte. In which the principles of law and justice are disregarded or very. Naku. Hindi po sinusunod ang batas sa kangaroo court. Kaya nga po yung mga korte-korte na hindi mga huwes, kundi mga ano-ano lang, mga nag-hearing, hindi abogado, hindi alam ang batas, yun ang tinatawag na kangaroo court. Pero ito po sa hearing sa Senado, hindi po korte yan. In aid of legislation po yan. Kaya sabi nga ng mga miyembro ng Senado, ano ba ito? Makikinig tayo sa isang ambulance chaser. Alam mo niyo ano yung ambulance chaser? Yung po ang mga abogado na nananawag ng mga kliyente, naghahabol ng kliyente. Kasi walang kliyente, sila yung naghahabol ng kliyente. Kaya, sabi ni Tolpo, naku, kung kukuha kayo ng abogado, huwag naman yung ambulance chaser. Nakakahiya. Nabalik tayo rito sa nangyari sa Philippine National Police Academy. Kasi noon, kung tataan ninyo, sinabi ko, hindi na kailangan yan. Noon pa, wala pa namatay. Kasi sabi ko, ang dami na pong mga state colleges, universities, at private universities, colleges, nag-o-open ng criminology. Yung pong Philippine Military Academy, wala pong ibang eskwela nag-o-open yan, kundi ang Philippine Military Academy. Pero itong criminology, maski sa ang sulok ng Pilipinas, meron pong open ng criminology. Kaya sabi nga ni Tulfo, babasahin ko ulit. The PNPA, the Philippine National Police Academy, is a very poor cousin of the Philippine Military Academy. Malayong kamag-anak. Where hazing is also practiced. Sa PNPA may hazing din. Kaya lang, dito, ang problema dito sa PNPA, yung mga anak ng mga prominenteng tao ay untouchable. Naku, binanggit pa ni Tolpo rito. Sino? Yung anak ni Bato mismo. Sabi niya, a good example is Rock de la Rosa, son of former PNP chief and now Senator Ronald Bato de la Rosa, who graduated in April this year. Tapos, ito, ang pangit. Rock de la Rosa failed in several subjects but was still retained, in marked contrast to a PMA cadet who is dismissed when he fails in at least 2 subjects. Yung post-PMA. Pag PMA, bumaksak ka ng 2 kurso, tanggal ka, out ka. Pero itong anak ni De La Rosa, naku, panay, baksak, pero pinatapos pa rin. Tapos ang mas mapa, palaging late. Babasahin ko. The senator's son was also always late to his classes because he slept outside the PNPA campus instead of in the barracks. Naku, yun makikita ang kalayo, kapangit ng PNPA. Yung anak ni De La Rosa, hindi natutulog sa barracks. Doon natutulog sa labas. Kasi anak ng BIP. Kaya ito si Tulfo, Ramon Tulfo, hindi niya siguro susulat to kung wala siyang basehan. Kaya para sa akin, PNPA, sayang lang yan. Sayang lang pera niya. Marami po mga state colleges, university at private colleges, universities nag-o-open ng criminology. Maski po sa aming probinsya, merong 5 o 6 na eskwela nag-o-open ng criminology. So why spend unnecessary money for a useless academy na ginagawa lang kalokohan at palakasan? Katulad ng anak ni De La Rosa. Baksak, pero pinatapos pa rin. Panay late kasi sa labas natutulog. Ilang panganak ng general
ang gagawin abuso yung PNPA. At ilan ba mga magiging anak ni Henry babaksak at makakatapos at magiging opisyal. Yun po, imbis na gumagawa tayo ng isang disciplinary school na mga upright na mga opisyal na pulis, gumagawa tayo ng mga hoodlum, gumagawa tayo ng mga violator, gumagawa tayo ng mga pulis, mga malalaking ulo. So, bakit pa tayo gumagastos ng isang kusing dito sa PNPA? Kaya kung akong tatanungin nyo, katulad ni Tulfo, dapat yung Philippine National Police i-abolish na. Sayang ang pera. Total, marami ng kurso. Marami ng eskwelahan nag-open ng criminology. Bakit ba tayo gagastos ng isang eskwelahan na hindi naman nakakadisiplina, kundi lumalaki ang ulo ng mga anak ng general? Yun po. So, maraming salamat po sa iyong pagkikinig at magandang hapon po sa ating lahat.